Hello po. Good morning po sa lahat. Yun, kakaunti tayo ngayon pero sabi nga po wag ho tayong malungkot, kung tayo ho ilan-ilan lang ngayon, 'di ba? Sabi ho, isa o dalawa tatlong nagkakatipon ho para sa gawain ng ating Panginoon. Sabi kasama natin po ang Diyos sa kalagitnaan. Kaya sabi, imbis na tayo ho ay malungkot, panghinaan ng loob, sabi mas lalo pa nating lakasan yung loob natin, 'di ba? Na nararanasan natin yung kapangyarihan, gabay ng Panginoon sa ating mga buhay dahil tingnan niyo po kahit na tayo ho ay ilan-ilan lang, di ba? Pero niloob pa rin ng Lord na tayo po'y madala, makapunta dito, makarinig ng kanyang salita. Kaya napakapalad po natin mga kapatid na tayo po ay nandirito sa ating bahay panambahan para po makapagbulay-bulay, di ba? Makapag-aral ng salita ng Diyos. Yun naman po yung mahalaga yung mga kapatid, di ba, na ang salita ho ng Diyos is mapag-aralan ho natin, di ba? Palagi nating mabulay-bulay, di ba? Kasi ho, yun po yung makakapagpabago sa atin. Diba? Sabi nga po ni Pastora kanina is nalalapit na ho tayo sa huling kaarawan po, di ba? Na pagbalik ho ng ating Panginoon. Kung naaalala nyo po yung last preaching po ni Pastora, sino po yung nakinig? Men? Ano pong sabi doon? Sa Hebrew 10 po sabi, huwag nyo hong kalilimutan yung mga pagtitipon. Men? Bakit po? Kasi ho, yun po yung magbibigay ho ng kalakasan sa atin. Yun po yung maipanglalaban natin sa lahat ng uri ng gawa ng kasamaan, alok ng mundo. Na kung tayo ho ay patuloy na sasama sa pagpupulong na iyon, sabi di ba, tayo ho ay lalakas. Hindi lang ho physical, kundi spiritual po. So, kagaya nga ho ng panahon natin ngayon, malamig po, di ba? Sumabay po sa ating panahon ngayon sa sinasabi ho ng Bible na sabi ho, darating yung time na maraming manlalamig po. Men? And hindi lang ho ngayon mga kapatid Kung babasahin po natin yung Bible, time pa lamang po nila Jesus nung nawala si Jesus. Diba? Sabi, marami na ho kagad ng lamig doon mga kapatid. Tayo po bago ho tayo pumunta sa ating topic ngayon mga kapatid, nais ko po munang paalalahanan ng bawat isa na yung ating puso't isipan po is bigay natin sa Panginoon. Makinig ho tayo sa salita ng Diyos. Sabi nga kanina ni Pastora, huwag niyo hong titignan kung sino ho yung tao na nakatayo dito sa harapan. Mag-focus po tayo sa Word of God po. Kasi hindi po yung tao na nakatayo dito yung makakapagligtas sa atin, makakapagpabago sa atin, kundi ho yung salita ho ng Diyos. Amen? So, focus po natin yung ating heart and mind na maintindihan, maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Ano man yung mga isipin natin, problema, pasanin sa buhay, sabi, iwan nyo muna yun doon sa inyong bahay. Kapag nandito ho tayo sa church, focus ho tayo sa salita ng Diyos. Ayaw ho nating masayang lahat ng gustong ipahayag sa atin ng Diyos. So yun nga po, ready na po ba ang lahat para sa ating word? Sana po pakinggan ho natin, wag ho tayong paantok-antok sa salita, pagdating sa salita ng Diyos dahil po nakakatakot na ho na maiwanan ho tayo kapag dumating yung time. Sabi nga ni Pastora kanina na kapag bumalik yung time, ready ka na ba? Diba? Yun po yung ayaw natin na datnan ho tayo ng ating Panginoon na hindi ho tayo handa. Diba? Sabi po, punta ho tayo sa Matthew 24 po muna. Bago ho tayo pumunta dun sa ating pinaka-topic po, punta po muna tayo sa Matthew 24. Gusto ko lang po basahin muna ito sa inyo. Matthew 24 verse 4 po. Kasi kung mapapansin nyo po mga kapatid, sa panahon po natin, matagal na panahon na po Hindi lang ho ngayon na talagang nalalapit na ho yung pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi yung mga signs and wonder po na sinasabi ng Bible is nangyari na ho. Matagal na panahon na po. So tayo ho dito ngayon, diba, na nakakaranas pa rin ho ng mga ganon. Sabi, kung nung unang panahon nga is
nalalapit na yung unang panahon, ay sabi po nung panahunan nila ng mga apostol, sabi, nalalapit na ang kapanahunan ng pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. So kung kapanahunan pa lang nila ay sinasabi na yun, ano pa po kaya ngayon na tayo ho ay nasa end times na po, nalalapit na ho talaga. Sabi nga po is, hindi na araw, taon ang binibilang, kundi kumbaga oras na lang ho tayo eh. Ba? Nalalapit na ho yung pagbabalik ng ating Panginoon. At yung kasamaan po ng mundo, sabi, patuloy at patuloy ho. Kaya nga sabi, dapat ho tayong maghanda. Ba? Dapat ho natin palaging basahin ang banal na aklat, ang Word of God. Kasi ho yun po yung makakapagpatibay, makakapagpalakas po sa atin. Yun yung sinabi ho nung last preaching, di ba? Na huwag niyo hong kakalimutan yung mga pagtitipon. Kasi ho, gagawa ho ng paraan yung kaaway para ho linlangin tayo, para po ilihis yung ating mga puso't isipan sa ating Panginoon. Ba? Nang sa ganun, may makasama siya doon sa apoy ng imberno at yun po yung ayaw natin. Gusto nating iwasan yun. Kaya sabi, lalapit ho tayo sa ating Panginoong Jesus. And sumagot po dito sa verse 4, sabi, sumagot si Jesus. Sabi, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan. So, una pa lamang ho is may warning na po si Jesus na mag-ingat kayo nang huwag kayong madaya ni numan. Bakit po? Sa verse 5, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Nangyari na ho ba yun, mga kapatid? Yes po, nangyari na ho yun. Time pa lamang ho ng mga apostles, di ba, nung nawala si Jesus. Nangyari na ho yun na may mga lumalabas na mga false prophet ho para iligaw yung maraming tao. At nangyari ho ba yun na marami ho ang nailigaw? Yes po, marami hong naligaw. Nakaturuan hanggang sa ngayon ho na yung pagkakaalam natin, diba, is maling turo ho. Kagaya ho nung last preaching ho, kung sino ho yung nakinig sa preaching po ni Kuya Lori, men? Naglabasan ho yung mga katuruan na rapture, diba, 666, mark of the beast, diba? Tribulation. Sabi ho, ganun po nilinlang ng kaaway ang ating mga puso't isipan, yung ating mga ninuno. Na hanggang sa ngayon ho is, yun po yung alam ng karamihan. Iba't ibang sekta ho. Pero yun ho, sabi, bakit sila ho is, marami sila ganun yung aral. Amen? Pare-parehas yung aral nila. Amen? Sabi ho ng Bible, malapad, malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Masikip ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? So kung nakikita ho natin, mga kapatid, na karamihan po ng mga tao, Christian, is papunta roon sa malapad na daan, sabi, magtaka na ho tayo. Sasama pa ho ba tayo doon? Sabi ho, doon tayo sa masikip na daan. Kung lahat sila, yun yung dinadaanan, sabi, huwag tayong sumabay doon. Lumihis tayo. Paano ho tayo makakalihis? Paano tayo makakaiwas na makasama doon sa maluwag na daan? Sabi ho, magbalik ho tayo sa salita ng Diyos. Kasi yung Bible po is yung gabay natin. Amen? Patungo sa buhay na maayos, patungo sa buhay na nakakalugod sa Diyos, patungo ho sa buhay na walang hanggan. Yun lamang po, sabi nga po ng Bible. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Sabi, no one comes to the Father except through Jesus. So yung aral ho na natanggap natin nung unang kapanahunan hanggang sa ngayon, di ba? Sabi ho, hindi ho galing sa ating Panginoong Hesus yun. Hindi niya ho ipinangaral yun. Amen? Now, kanino ho tayo mas dapat maniwala? Maniniwala ho ba tayo dun sa mga tao na nagpakalat ng maling aral o sa ating Panginoong Hesus kung ano ho yung sinasabi niya? Kaya nga sabi ho palagi ho natin pinapaalala, mga kapatid, dito sa ating bahay panambahang ito, sabi, hindi lang ho dapat tayo maging tagapakinig lang. Sabi, dapat ho lagi tayong nagbabasa ng word. Kasi ho kung tayo po is nakatingin lang sa nakatayo dito, sa nangangaral, ba, nakikinig lang, mali na ho pala yung pinapangaral,
Mali na ho pala yung sinishare niya sa atin. Sabi, lahat ho tayo masasama doon sa kapahamakan niya. Now, yun ho yung palaging paalala dito sa ating church, mga kapatid, na magbasa ho tayo ng Bible. Sa ibang church po, hindi ho pinapaalala yun na magbasa kayo ng Bible. Men, dito lang ho sa church natin na palaging pinapaalalahanan ng bawat isa na magbasa ng salita ng Diyos. Kaya mapalad ho tayo. Kasi ho may chance ho tayo, may kalayaan ho tayo na magbasa ng Biblia sa ibang bansa ho. Hindi ho pwede. Men, sa ibang mga sekta ho, hindi rin pwede yung pari lamang yung nakakapagbasa ng Bible, di ba? Yung mga tagapakinig, sabi wala silang kalayaan, hindi nila malalaman yung katotohanan kasi sinisekreto ho sa kanila yung katotohanan. At yun ho yung ayaw natin, mga kapatid, di ba? Kaya nga sabi, basahin ho natin ang Biblia. Men? Kasi yun ho ang gabay natin dito sa mundong ibabaw. Men? Sabi po dito sa verse 5, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang maililigaw. Verse 6, makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan nyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng taggutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Amen. So sabi ho dito sa verse 6, di ba? Sabi makakarinig ho tayo ng mga digmaan. Nangyari na ho ba? Yes po, nangyari na ho. Kapanahunan pa lamang, back in old days pa lang po, sa lumang tipan pa lang ho, may mga digmaan na ho, di ba? May mga sakuna na ho. Till now ho, nangyayari ho. Kagaya ho nung nangyari ngayon sa bansang Israel ho, di ba? Sino ho yung nanonood ng balita? Na pinaulanan ho sila ng daang-daang mga missile ho. Grabe ho, parang fireworks nga po kung titignan nyo eh. Sabi, yun ho yung sign na nalalapit na ho talaga ang pagdating ng ating Panginoon. Sabi nga ho, kung titingin ka, kung paano mo titignan, sabi, tumingin ka sa puno ng igos, di ba? Sabi ng Bible. At yung puno ng igos po is represent sa bayan ho ng Israel na pinili ho ng Diyos, nasyon ng Diyos. Kaya sabi, kung ano yung mga nangyayari na sa Israel, sabi, yun na ho yung sign. Pero sabi ho rin ng Bible, sabi, pasimula pa lamang ho yun. At sabi, mangyayari at mangyayari ho yun. Now, yung prayer ho natin, mga kapatid, paano ho dapat natin ang panalangin sa ating Panginoon? Na kung sinabi ho pala ng Panginoon na mangyayari at mangyayari yung mga yon, mga bagay na yon, sabi, ipanalangin ho natin na hindi ho tayo maapektuhan. Ba? Yung mga kapatiran sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar, sa mansulok ng mundo, sabi, ipanalangin ho natin sila, bakuran ho natin sila sa pananalangin na wag ho silang madamay, di ba? Sa kaguluhang mangyayari na sinabi ho ng Panginoon na pangyayarihin niya po talaga. Amen? Sabi ho dito, sapagkat pagdidigmaan ng mga bansa at kaharian, magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng paghihirap na darating. Sino ho yung nakaalala nung last preaching ho ni Kuya Lori? Di ba? Ang sabi ho lahat ho tayo is makakaranas ng kapighatian. Sabi ho, wala ho pong exempted. Si Jesus po mismo ang nagsabi nun, mga kapatid, na lahat ho tayo makakaranas. So paano na ho ang gagawin natin yun? Paano na ho ang gagawin natin kung lahat ho pala tayo is makakaranas damay? Sabi ho, wag ho pa rin tayong mag-alala. Kasi ho, may pangako pa rin ng Diyos. Ano pong sabi ng Diyos? Ngunit paiiksiin ko ang mga huling araw para sa aking mga pinili, para may matira. Kaya sabi ho, kung tunay na ho tayong lumalakad sa ating Panginoon, sa kanyang salita, sabi, hindi ho tayo dapat mangamba, mga kapatid. Kasi ho, may pangako ho ang Diyos, at ang Diyos po ay hindi sumisira sa kanyang mga pangako.
Ang Diyos po ay may isang salita. Amen? Sabi po dito, sa panahong iyon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Dadakping kayo upang parusahan at patayin. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, kapupuutan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Excuse me po. So nangyari na rin ho yun, mga kapatid. Sabi ho, sa panahong iyon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod sa akin. Nangyari na ho ba, mga kapatid? Yes po. Sa buhay po ng mga apostol, mga alagad, disipulo ho ng ating Panginoong Jesucristo. Nangyari na ho sa kanila yon. Nung pinersecute po sila, pinagpapatay po sila sa iba't ibang pamamaraan ho. Gaya ho nung sinabi nung last preaching. Ba? Sila pinako sa krus ng patiwarek, pinakain sa leon, diba? Kung ano-ano hong pagpapahirap yung ginawa sa kanila. Dahil ho sa pagsunod nila sa Diyos. Now sa atin ho, mangyayari pa ho ba yun? Sa ating kapanahunan ho. Now, sabi nga ho, hindi na ho mangyayari yun sa ating kapanahunan eh. Kasi ho, bakit ho? May human rights na po eh. Na kung tayo ho ay gagawan ng masama ng tao, ng ating kapwa, sabi mananagot sila sa batas. Amen? Kasabi itong talata hong ito na pangyari na ho, nung unang kapanahunan pa. So, sabi ho, narito na ho tayo sa kapanahunang sabi, magkakaroon ng katahimikan, panandaliang katahimikan, which is ito na ho yung mga kapatid. Na malayang malaya ho, yung mga Kristiyano or yung mga tao. Diba? Kasi ho dati, napakahigpit po. Madaming pinagbabawal dati pero ngayon ho, malayang malaya ho tayo nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Yes, meron sa ibang bansa na pinagbabawal ang Biblia pero hindi ganoong kagrabe na talagang papatayin sila, di ba? Pwede ho, ipapakulong lang sila pero hindi na ho humahantong sa kamatayan pa o sa pagbawi ng buhay. Kaya sabi, mapalad ho tayo. Kasi ho, malayang malaya ho tayong nakakapagbasa ng Bible. Ba nakakapag-share sa ating kapwa, nagagawa kung ano yung mga gusto natin. Kaya sabi, ibalik naman natin yung para sa Diyos. Diba yung nararanasan ho nating kaginhawaang kabutihan ngayon, sabi yung kalakasan, sabi ibalik naman ho natin sa Diyos. Kasi ho, niloob ho ng Diyos yun para sa ating mga buhay. Diba? Sabi, nagbibigay ng chance ang Panginoon sa atin para makalakad ho tayo sa Kanyang salita. Kasi ho, kung hindi ho magbibigay ng chance yung Panginoon, sabi, ubos tayo lahat. Sabi ho ng Bible, lahat po tayo ay makasalanan. Walang kahit isa ho sa atin, sabi, ang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya sabi, dahil sa kabutihan ng Diyos, sabi, ibalik ho natin sa Diyos yung nararapat para sa Kanya. Siya ay ating purihan, pasalamatan, dakilain sa ating buhay. Diba? Kilalanin natin siya bilang Diyos na may likha. Amen? Sabi ho dito, lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maililigaw nila. Verse 12, lalaganap ang kasamaan at dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. So marami na ho, mga kapatid, na naglitawang mga false prophet. Amen? Sabi nga ho, kapanahunan pa lamang ni Jesus. Di ba? Sabi, nariyan na yung espiritu ng Antichrist. Amen? Hanggang sa ngayon ho, sabi ho, mas lumala pa nga ho. Sabi, lalaganap ang kasamaan dahil dito. Which is, yun po ang nangyari mga kapatid. Kaya nga ho sabi sa Revelation, sabi po sa Pahayag 22, sabi, ang masama ay magpapakasama pa, at ang marurumi ay magpapakarumi pa. Pero ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Which is, yun po yung nangyari mga kapatid, di ba? Nagtataka ho tayo kung bakit may mga tao na kahit anong gawing abot natin sa kanila is hindi po sila mabuksan. Amen? Sabi, pabalik-balik na ho kami sa kanila eh. Paulit-ulit na ho namin na-sharean. Bakit ganun pa rin ho yung buhay?
Kasi ho, hinayaan na ho sila ng Panginoon sa ganong klaseng buhay nila. Sabi, matagal na panahon nagbigay ang ating Panginoon Diyos para pagsisihan natin, para sumunod tayo sa Kanya. Pero sabi, dahil sa katigasan ng ating mga puso, sabi, hinayaan na tayo ng Diyos sa ganong klaseng buhay natin. Kasi ayaw din naman ho nating makinig eh. Kaya hinayaan na ho tayo ng Diyos. Sabi ho, manlalamig ang marami. Which is nangyari po. Nung unang kapanahunan pa lamang din ho, time ng mga apostles, di ba? Nung sila po'y pinag-uusig, marami hong tumalikod sa kanilang pananampalataya. Although, yung apostol nga, di ba? Pinagkaila niya po si Jesus ng 3 beses. Marami ang tumalikod, marami ang nanlamig. Kaya nga ho nagkaroon ng bawat dibisyon sa isang Christian community. Kasi ho, kung titignan nyo po, nung unang kapanahunan po, wala naman hong mga church eh. Walang may mga sari-sariling pangalan na church. Kumbaga, isang church sa iba't ibang lugar lang, pero wala hong sari-sariling pangalan. Amen? Now, nangyari lamang ho yung kasi nga ho, siya rin dahilan sa tagal na ho ng panahon, yung iba na naghahantay na sabi, darating daw yung Panginoon. Darating na yung Panginoon, pero hindi dumating. Yung kagagawan ho ng mga false prophet yun eh. Nagbibigay ho sila ng mga eksaktong oras, eksaktong date kung kailan daw darating yung Panginoon. Tapos dumating yung araw, panahon, oras na yun, sabi hindi bumalik yung Panginoon. Ano hong nangyari? Nasira ho yung pananampalataya nila. Tagal na ho namin nag-aantay, hindi naman pala mangyayari. Kaya yung iba bumalik na lamang ho sa kanilang dating buhay. May sabi, ganun ho ang mangyayari mga kapatid kung tayo ho ay wala sa Panginoon. Ang sabi ni Pastora kanina, apart from me, you can do nothing. Amen? Ang taong wala sa Panginoong Diyos, sabi ay walang magagawa, walang kabuluhan ng buhay. Kung tayo ho ay malayo sa kasulatan, sa Word of God at walang nalalaman, sabi ho, yun ang kahihinatnan natin. Babagsak ho ang ating pananampalataya. Babalik ho tayo sa buhay na mali. Kaya nga sabi, paalala ho natin kanina, ituon natin ang ating puso't isipan sa salita ng Diyos. Intindihin, unawain. Huwag lang ho kayong bastang makinig. Basahin nyo rin po. Kasi ho, yung salita ng Diyos ho is para sa lahat. At siya po yung maglilid sa atin sa tamang pamumuhay bilang isang Kristiyano ho. Amen? Sabi ho dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya, which is nangyari na ho mga kapatid. Mga kapatid, ipanalangin ho natin yung ating mga kapatiran na nanlalamig. Panalangin ho natin sila sa ating Panginoon Diyos na makabalik ho sila. Na wag hong hayaan na sila'y tuluyang makalimot, tumalikod sa kanilang pananampalataya. Sabi ho, pananagutan pa rin ho natin sila. Sabi ho, pag hinayaan natin sila na gawin lang yung gusto nila, pananagutan ho natin yun sa ating Panginoon. Kaya ho, yung mga kapatiran ho dito na hindi natin nakikita, ba? Pasulpot-sulpot na lang. Yung iba nga, hindi na talaga umaaten. Sabi, abutin ho natin sila. Sabi, wag natin tigilan. Na kapag dumating man yung araw, di ba? Sabi, madatnan man ho tayo ng ating Panginoon. Sabi, ginagawa natin yung ating tungkulin, trabaho. Di ba? Nang tapat. Sabi ho, nakikita naman ng Diyos yun yung ginagawa natin. Hindi lang ho tayo yung buhay natin ang mahalaga para sa Diyos. Maging sila ho, mahalaga rin para sa Diyos. Sabi ng Bible, sabi ho ng Diyos, lahat po tayo ay pantay-pantay sa kanyang paningin.
Makasalanan man yan, pero may buhay yan, kinreate yan ng Lord. Sabi, marapat yan na pakisamahan mo ng maayos, maganda, mabuti. Marapat mo siyang abutin at hindi pabayaan kasi buhay din po yan. Sa Diyos din ho nang galing yan. Same lang din ho sa atin. Sabi, maliit na kasalanan at malaking kasalanan, parehas lamang ho. Wala ho tayong pinagkaiba sa kanila. Sa kanilang gumagawa ng mga makasalanang pamumuhay, sabi, wala ho tayong pinagkaiba. Dahil tayo din ho ay nakakasala ho. Tayo ho ay nakakagawa rin ng mga maling hakbang sa ating buhay. Now, tayo ho ay pupunta na ho sa ating Punta po tayo sa Roma. Roma 1, Romans 1, Romans chapter 1, verse 18. 18 ba? Tama. Sabi ho dito, ang galit ng Diyos sa lahat ng kasamaan. Church, mabuti ho ba ang Diyos sa ating mga buhay? Yes po, totoo hong mabuti ang Diyos. Pero wag ho nating antayin na yung kabutihan ng Diyos ay maubos. Yung kabutihan ho ng Diyos ay mawala. Totoo pong mabuti ang Diyos. Sabi, walang hanggan ang kabutihan ng Diyos. Doon sa mga taong sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. Pero sabi, yung kabutihan ng Diyos ay may hangganan para doon sa mga taong patuloy sa paggawa ng kasalanan. Amen? Sabi ho dito sa verse 18, basahin po natin. Ipinapahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang puot sa lahat ng kasamaan at kalapastanganang ginagawa ng mga tao na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ano hong sabi? Sabi, ipinapahayag daw ho ng Diyos sa langit ang kanyang puot sa papaanong paraan ho. Maraming paraan ho na ipinakita ng Diyos, ipinahayag ng Diyos ang kanyang puot sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Nung unang kapanahunan po, nung time ho ni Noah, ano ho yung buhay, ano hong ginagawa ng mga tao? Inabot po ba sila ng ating Panginoon? Men? Yes po, inabot ho sila. Binigyan ho sila ng chance. Pero sabi, hindi sila nakinig. Ano hong nangyari sa kanila? Sabi ho, namatay ho sila sa baha. Lahat po yun, naubos po. Ang tanging natira lamang ho ay ang pamilya ni Noah. Sabi, sa ganung paraan niya ipinahayag ang galit niya sa mga tao nung kapanahonang yun. Sa time po ni Moses, sa paanong paraan niya po ipinahayag yung kanyang galit. Maraming paraan po eh. Di ba? Andiyan nagbigay siya ng mga iba't ibang sakit, karamdaman, salot. Maging sa mga Israelites, di ba? Tingnan niyo po yung buhay nila dati. Napakaswerte ho nila kasi sinamahan sila ng Diyos. Naranasan nila yung mga himalang bagay kapangyarihan ng Diyos. Andiyan yung nagpaulan ng mana, pinalaya sila sa kamay ng Ehipto. Amen? Hinati yung dagat. Ano hong isinukli nila, ipinalit nila. Diba? Sa lahat ng kabutihan ng Panginoon sa kanila, sabi, hindi nila siya pinahalagahan o kinilalaman lang. Hindi ho sila nagtiwala. At ano hong nangyari sa kanila? Diba? Naubos yung kabutihan ng Diyos para sa kanila. Dahil ayaw nilang kilalanin yung Panginoon, sabi, yun yung sinasabing hinayaan na sila. Sige, gawin nyo kung anong gusto nyo. Pero yan yung magdadala sa inyo sa kapahamakan. Napahamak po ba? Hindi. Napahamak po sila, mga kapatid. Maraming paraan pa po kung paano ipapahayag ng Diyos ang galit niya sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Ang Diyos lamang ho nakakaalam nun. Pero sabi niya ho sa Bible, sa Kanya hong pagbabalik, sa papaanong paraan niya ho, lilipulin ang daigdig, sabi ho, sa apoy ho. Binigyan na ho tayo ng tip para malaman kung anong mangyayari
Now ngayon mga kapatid, ano hong gagawin natin? Sabi, gawin natin kung ano yung tama, sundin natin ang Panginoon. Dahil yun po yung nararapat. Sabi po dito, ipinahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang puot sa lahat ng kasamaan at kalapastangan ng ginawa ng mga tao na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Nakasalanan ho pala. Yung pumipigil para malaman yung katotohanan ng Diyos. Gaya ho ng sabi natin kanina, bakit ho may mga taong ang hirap dalhin sa pananampalataya sa Diyos? Bakit? Kahit pakitaan mo na ng maganda, kahit sharean mo ng word, alagaan mo, bakuran mo ng pananalangin, bakit hindi ho pa rin sila natin madala sa Panginoon? Kasi nga ho dahil ho sa maling pag-iisip, maling puso, kasamaan na nagahari sa kanila, na siyang humaharang ho para malaman ho nila yung katotohanan mula sa Diyos. Kaya hindi ho tayo magtataka mga kapatid kung ba't may mga tao kung ganun, na kahit anong gawin natin is hirap na hirap tayong dalhin sila sa Panginoon. Pero sabi ho, wag ho natin silang tigilan. Amen? Patuloy ho natin silang abutin. Hindi ho natin alam, pero ang Diyos lamang po ang nakakalam. Na kung tawagin man sila or dalhin man sila ng Panginoon dito sa bahay panambahan. Sabi nga ho ng Bible, ang Diyos ho ang nagdadala ng mga tao dito sa kanyang tahanan. Amen? Sabi ho dito sa verse 19, sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil inihiyag ito sa kanila ng Diyos. Amen? Malinaw daw ho. Amen? Sabi, totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa ng likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya, kaya wala silang maidadahilan. Amen? Sabi ho, yung mga tao ho na ayaw sumunod sa Diyos o kumilala sa Diyos, sabi ho, alam naman ho nila yung katotohanan. Naniniwala ho ba kayo mga kapatid na sa panahon po natin ngayon is kilala na ho nila ang Panginoon. Kilala na ho nila ang ating Panginoong Hesukristo. Naniniwala ho ba kayo doon mga kapatid? Kasi ho, nung unang kapanahunan pa lamang ho, dito ho sa Pilipinas, gaya ho nung napag-usapan ho namin, ba? Nung hindi pa ho nasasakop yung ating bansang Pilipinas, di ba? Anong tawag nila sa Diyos dati? Sabi, Bathala, di ba? So kahit hindi pa na lumalaganap or kumakalat yung salita ng Diyos, sabi ho, may itinanim na yung Diyos sa kanilang mga puso. Nung pasimula pa lang. Sabi, alam nila, kilala nila na may Diyos, na may likha. Kaya sabi ho, sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila. Totoo ho ba, mga kapatid? Malinaw ho. Sabi ho dito, totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa ng likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya at kaya wala silang maidadahilan. Yung makita ho natin, yung kanyang nilikha, ba? Ma-enjoy natin yung nature na kanyang ginawa. Diba? Ito ho, yung buhay ho natin. Yung kalakasan ho natin, yung nakakahinga tayo ng hangin, diba? Nakakakain, nakakainom. Sabi ho, dahil ho sa Diyos lahat yun. Amen? O sabi, wala na ho tayong pwedeng idahilan pa para hindi tayo sumunod sa Diyos. Amen? Sabi ho, lahat ho ng pabor is ginawa na ng Diyos para sa atin. Sabi ho dun, nung last preaching, di ba? Bago likhain ang mga tao, sabi, nilikha muna ng Diyos yung mga pangangailangan ng tao. Amen? Ganun ho kabuti yung Diyos, mga kapatid. Diba? Bago niya tayo nilikha, bago niya tayo binuhay, sabi, inayos niya muna, pinlansya niya muna para kapag ikaw ay nandun na, sabi, wala ka ng ibang iisipin. Kundi ang samahan na lamang ang Diyos. Amen?
kundi ang umasa na lamang sa Diyos. Pero yun ho yung nakalimutan ng karamihan ho. Mas natuon yung kanilang puso't isipan sa mga bagay, material, na kumukupas or may hangganan. Nakalimutan nila yung Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng kalakasan ng buhay. Diba? Sabi ho, pag tayo'y nasa Diyos, wala na ho tayong ibang hahanapin pa, wala na ho tayong ibang kailangan pa. Kasi ho, ang Diyos na ho ang magbibigay sa atin nun. Sabi nga ho, yung ibon di ba? Hindi siya nagtatrabaho pero nabubuhay siya. Pinapakain siya ng Diyos. Yung halaman ho, di ba? Wala nag-aalaga sa kanya pero nagbibihis siya, napapalitan siya ng magandang kasuotan. Nasabi hindi pa nasusuot ng kahit na pinakamayamang tao sa buong mundo. Ganun ho yung Diyos kung tayo ho ay may pagtitiwala. Men? Kaya lang ho matitigas nga po talaga yung ulo ng nating mga tao Di ba? Kung ano yung gusto nating gawin, yun ho yung ginagawa natin. Pero sabi ho ng Diyos, wala na ho tayong madadahilan. Di ba? Wala ho tayong maidadahilan para hindi ho magpuri, magsamba, magpasalamat, sumunod sa kanyang mga salita. Kasi lahat ho is ginawa niya na, ibinigay niya na ho sa atin. Men? Sabi ho dito sa verse 21, at kahit alam nilang may Diyos, men? Sabi, alam daw ho nilang may Diyos. Hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Kahit alam na ho natin na may Diyos, men? Pero dahil nga ho, sa katigasan ng ating mga puso, katigasan ng ating mga ulo, sabi, hindi natin naparangalan yung Diyos. Kung kanino nagmumula yung lahat. Sa halip, binaling ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Sabi, kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Noong time ho ni Moses, di ba? Gaya nung sinabi natin kanina, naranasan ho nila yung kapangyarihan ng Diyos, inilabas sila sa kamay ng Ehipto, di ba? Pero nung umakyat si Moses para kunin yung 10 utos, ilan days po yun na nawala si Moses? 40 days? 40 days po. Men, di ba? Sa maikling panahon po yun, sabi lahat nung naranasan nila, binaliwala nila. Di ba? Sa maikling panahon po yun, nawala ho yung pananampalataya nila. Sabi, inisip nila kung ano yung mga bagay na hindi dapat isipin. Kaya pagbabaho ni Moses, ano pong nadatnan niya, di ba? Nagtayo ho sila nung ribulto. Imbis na parangalan ho nila yung Diyos, kilalanin dahil sa kanyang mga ginawang kabutihan, sabi hindi nila inalala. Kaya sabi, napuno ang kanilang mga puso't isipan ng kadiliman. Kaya sabi, patuloy silang gumawa ng kasalanan. At yun po yung naghatid sa kanila sa kapahamakan. Amen? Sabi sa 22, nagmamarunong sila, pero lumilitaw na sila'y mga mangmang. Sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyosang anyong tao na may kamatayan. Mga ibon, mga hayop na may 4 na paa at mga hayop na nagsisigapang. Hindi lang ho nung unang kapanahunan, maging ngayon ho. Sabi ipinagpalit ho nila yung walang hanggang kamatayan. Yung Diyos na walang hanggang kamatayan, dun sa mga Diyos-Diyosan na anyong tao. Anong bansa ho ba yung mayroong mga Diyos-Diyosan na anyong tao? Mga Buddhist ho, di ba? Buddhist. Ano ba yung mga bansang Buddhist, di ba? China, Japan, Thailand. Yung may mga hayop ho. India. Ba, ginagawa nilang Diyos
yung mga hayop. Yun ho yung sinasamba nila, imbis na yung Diyos na may likha ng buhay. Men, kaya sabi ng Diyos, hinayaan na sila ng Diyos eh. Sabi, nagbigay ako ng matagal na panahon sa inyo. Pero ang titigas ng ulo nyo, sige, gawin nyo kung anong gusto nyo. Naalala nyo ho yung sa Brazil? Di ba yung ipinarada ho nila yung si Satan? Ano ho nangyari pagkatapos? Di ba? Nagkaroon ng sakuna ho sa kanila. Pinarusahan ho sila. Pero sabi, hindi pa ho yun. Yung pinakaparusa. Mas malala pa ho yung paparating na parusa ho. Yung galit ng puot. Galit puot ng Diyos na paparating. Sabi nga ho yun na lamang ho yung inihintay natin eh. Yung galit at puot ng Diyos. Na kapag nangyari ho yun, sabi, lahat ho mararanasan yung kapighatian. Sabi, magngangalit ang kanilang mga ngipin. Diba? Kasi sabi, mararanasan nyo yung hindi pa nararanasan ng buong mundo simula nung likhain ng mundo. Sabi, at wala nang mangyayaring ganun. Kaya ano yung paalala kanina? Sa Matthew. Sabi, maging handa ho tayo upang hindi ho tayo malinlang, di ba? Paghandaan ho natin yung buhay natin bilang isang Kristiyano. Sa papaanong pamamaraan ho, walang ibang pamamaraan ho kundi sa pamamaraan ho ng Bible, ng Word of God. Lalapit ho tayo sa ating Panginoon. Sabi, wala nang ibang way kundi si Jesus lang. Walang ibang way patungo sa kaligtasan kundi si Jesus lang. Amen? Sabi ho dito, balik po tayo, verse 24. Kaya hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruruming hangarin ng kanilang puso hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kahiyahiyang mga bagay sa isa't isa. Ipinagpalit nila ang kasinungalingan, ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang manlilikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. So, ganun ho katindi yung kasamaan dito ho sa ating mundo. Sabi ho, kaya hinayaan na lang ho tayo ng Diyos eh. Kaya hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin nila kung ano yung gusto nilang gawin. Gusto nyo ho ba, hayaan na lang ho tayo ng Diyos? Na gawin na lang natin kung ano yung gusto natin gawin? Pag nangyari ho yun, matakot na ho kayo. Ngayon ho na nagagamit pa ho tayo para sa kapurihan ng Diyos, sabi, dapat gawin mo ng buong puso, buong lakas, buong isip, gawin mo ng walang kapalit. Kasi ho, kalooban ho ng Diyos yun. Matakot ho kayo pag hindi na kayo ginagamit sa kapurihan para sa Diyos. Ibig sabihin ho nung pinabayaan na ho kayo ng Diyos. Matakot ho kayo kung nakakaranas na ho kayo ng katamaran at hindi na kayo nakaka-attend sa mga pagtitipon. Mag-isip-isip na ho kayo, baka pinapabayaan na ho kayo ng Diyos. At alam ho natin, ang kahihinatnan ng mga taong pinabayaan na ho ng Diyos. Wala ho silang ibang patutunguhan kundi ang kaparusahan, kundi ang galit at puot ng Diyos ang kanilang mararanasan. Amen? Sabi ho dito, ipinagpalit nila sa kasinungalingan at katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang manlilikha na siyang dapat papurihan magpakailanman, na siyang nakalimutan ho ng karamihan, mga kapatid. Ba? Dahil sa focus sa kung ano-anong bagay, sa kung ano-anong mga gusto, yung mata nakatingin sa kapwa. Diba? Sabi, nakalimutan nila yung Diyos na siyang dapat papurihan, dapat pasalamatan. Usapan niya yung nung nakaraan ho, nag-uusap po kami ni Kuya Ruchbol. Diba? Na yung grabe yung kabutihan ng Diyos. Diba? Na kung paano kami binago, kung saan po kami galing. Diba? Sabi ho, by the grace of God ho, awat habag ho ng Diyos yun sa aming mga buhay.
Pero sabi ho namin, marami rin ho na binaguhan Diyos. Maraming inabot ang Diyos. Pero sa bandang huli ho, nakalimutan ho nila yung Diyos. Marami hong nag-success, di ba? Nag-success na mga tao, umangat sa buhay. Dahil ho sa Diyos yun. Nung una, naghihirap sila, di ba? Pero dahil gusto nila, lumapit sila sa Diyos. Pero nung binigay na ho ng Diyos sa kanila, sabi nakalimutan nila yung Diyos na lumikha. Nakalimutan nila yung Diyos na nagbigay nun. Nakalimutan nila yung Diyos na nagbigay ng kalakasan para magawa nila yung mga bagay na gusto nila. At yun ho yung nakakalimutan natin madalas, mga kapatid. Yung pag-alala ho sa ating Panginoon. Na dapat nga po, sabi, dapat paggising pa lamang ho natin sa umaga, si Lord kagad eh. Lord, thank you Lord kasi binuhay niyo pa po ako. Binigyan niyo po ako ng kalakasan, Panginoon. Kasi si Lord lang naman po yung nagbibigay at nagpapahintulot kung tayo po ay mabubuhay pa sa araw na ito. At mapalad ho tayo mga kapatid dahil bagamat kakaunti po tayo ngayon, sabi pinahintulot ng Diyos na marinig nyo ang kanyang mga salita. Kaya sabi, pakinggan nyo ito, tanggapin nyo ito ng buong puso. Yakapin nyo ho. Sabi, higit pa ito sa kayamanan dito sa mundo. Ang salita ho ng Diyos. Wala hong katumbas yan. Amen? Sabi ho dito, sa verse 26, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, yan, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Amen? Ganon din ang mga lalaki. Tinalikuran nila ang natural na pakikipagrelasyon sa babae at sa halip ay pinagnasahan ang kapwa lalaki. Kahiya-hiya ang ginagawa nila sa isa't isa. Dahil dito, pinarusahan sila ng Diyos ng nararapat sa kanila. Kita nyo ho, dati pa ho, nung unang kapanahunan pa po, nangyari na ho yan. Hanggang sa ngayon ho, mas malala ho ngayon. Amen? Na yung babae, sa kapwa babae, lalaki, kapwa sa lalaki. Nasabi ho nga sabi ng Bible sabi po ng Bible, karumal-dumal sa harapan ng Diyos yung ginagawa nila. Meron ho tayong mga kakilala, kamag-anak, di ba? Mga katrabaho, schoolmates, mga ganun, di ba? Minsan, tinatry din natin na abutin sila. Amen? Pero, dahil nga sa kasalanan or katigasan ng kanilang mga puso, ayaw nila sumunod sa Diyos. Gaya ho na sinabi natin kanina, yun, hinayaan na po sila ng Diyos. Sabi ho sa umpisa, na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Dahil sa mga gawa ho nila yun Sabi ho dito, kaya kahiya-hiya ang ginagawa nila sa isa't isa. Dahil dito pinarusahan sila ng Diyos ng nararapat sa kanila. Sino ho yung nakarinig na nung kwento ng Sodoma at Gomora? Talamak ho yun doon, mga kapatid, di ba? Sila po yung nakikipagtalik sa kapwa nila babae, kapwa nila lalaki. Meron pa ho yung magulang nila, kapatid nila, di ba? Sabi ho ng Diyos, karumal-dumal ho sa harapan ng Diyos yun. Pero nagbigay ho ba ng chance yung Diyos sa kanila? Yes po. Nagbigay pa rin ho ng chance yung Diyos sa kanila, pero hindi ho sila nakinig. Ano hong kinahinatnan nila, mga kapatid? Sila po'y pinaulanan ng apoy. Sila ho'y nagkandamatay. Sabi, inihayag sa kanila ang galit ng Diyos. Sabi, pinarusahan sila ng nararapat sa kanilang mga gawa. Sabi sa 28,
At dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. Ano pong sabi? At dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ng Diyos, sabi, sinaraduan na ng Diyos yung kanilang kaisipan na makapag-isip sila ng tama. Kaya nga ano sabi ho kanina doon sa Revelation? Ang mga masama ay magpapakasama. Men? Kasi nga ho, hinayaan na sila ng Diyos eh. Sige, gawin nyo yan kung anong gusto nyo. Men? Sabi ho, saan ba ako? At dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. Kaya ginagawa nila ang mga bagay na hindi nararapat. Kaya ho pala ginagawa nila yun eh. Diba? Kaya pala kahit anong abot natin sa kanila, hindi natin maabot. Diba? Kahit anong paalala, kahit anong paggawa ng mabuti, bakit ganun ba rin sila? Kasi ho, niloob na ho ng Diyos na mapuno ng kadiliman yung kanilang mga puso't isipan. Hindi sila makapili or makapag-isip ng tama. Yun ho yung nakakatakot mga kapatid. Na kapag hinayaan na ho tayo ng Diyos. Bakit ho? Dahil sa katigasan ng ulo natin, dahil ayaw nating sumunod. Sabi ho, nakakatakot yun. Wala na ho tayong ibang hihintayin, kundi yung parusa at galit poot ng Diyos. Yung naghihintay sa atin. Kaya nga sabi, hanggat narito ka pa, hanggat buo pa yung pananampalataya mo, hanggat may lakas ka pa, hanggat dinadala ka pa ng Panginoong Hesus, Panginoon Diyos, sa tahanang ito, sabi, gawin mo, yun the best. Kasi ho, binibigyan ho tayo ng chance ng Panginoon. Ayaw niya hong mapahamak tayo. Sabi, patuloy lang ho tayo. Huwag ho tayong panghinaan, mga kapatid. Kung nakikita natin na kakaunti lang tayo, na imbis na mabawasan is nadadagdagan, sabi, huwag kayong malungkot, magpatuloy lang kayo. Kayong mga kinahabagan ng Diyos na dinala niya dito. Sabi, hindi niya kayo pababayaan. Patuloy ho tayo mga kapatid. Dahil ayaw ho natin yung maranasan yung galit poot ng Diyos. Amen? Sabi ho dito, verse 29, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman at masasamang hangarin. Sila'y mainggitin, mamamatay tao, mapanggulo, mandaraya, at laging nag-iisip ng masama sa kanilang kapwa. Sila'y mga tsismoso't tsismosa. Amen? At mapanirang puri. Napupuot sila sa Diyos, mga walang galang at mapagmataas. Amen? Naghahanap sila ng magagawang masama at suwail sa mga magulang nila. Amen? Sabi ho, yun ho yung makikita natin pamumuhay sa taong pinabayaan na ho ng Diyos. Na wala ng kabutihang natitira pa sa kanilang mga puso't isipan. Sabi ho, hindi na ho natin sila kaya eh. Sabi, Diyos na ang bahala sa kanila. Kaya nga ho, yung mga mahal ho natin sa buhay, sabi, yes, mahal ho natin sila. Kamag-anak natin sila, kapamilya natin sila. Pero hindi natin sila kayang dalhin sa Panginoon. Ginawa na natin lahat. Sabi, ipaubaya na ho natin sa Diyos. Amen? Sabi ho, dahil kung tayo ho ay maglilingkod ng tapat, susunod sa kanyang mga salita, sabi, baka dahil sa paglilingkod natin, pagsunod natin sa kanya, baka sila ho din ho ay iligtas ng Panginoon. Kagaya ho nung nangyari sa pamilya ho ni Moses, di ba?
na ang dapat ho talagang ligtas lamang doon is si Moises lang. Pero dahil sumunod siya sa Panginoon, di ba? Naligtas ho yung sambahayan niya. Kaya huwag tayo mawalan ng pag-asa. Ano ho sabi ng Diyos? Walang imposible sa Kanya. Amen? Walang matigas sa Kanya ho. Lahat ho ng matigas, kaya niyang palambutin. Walang puso ang hindi niya kayang ayusin. Kaya sabi, kanino lang ho tayo lalapit? Wala na pong iba kundi sa ating Panginoong Diyos. Sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi, ganun ho yung pamumuhay na makikita natin sa mga taong pinabayaan na ng Diyos. Sabi sa verse 31, sila'y mga hangal, traidor at walang awa. Alam nila ang utos ng Diyos na dapat parusahan ng kamatayan ang mga taong gumagawa ng mga kasalanang ito. Pero patuloy pa rin silang gumagawa nito at natutuwa pa silang ginagawa rin ito ng iba. Amen? Totoo po ba, church? Alam natin na may kaparusahan ho yung paggawa natin ng kasalanan, di ba? Yes po, alam ho natin, pero kahit alam ho natin, di ba? Kahit alam ho nila, sabi ng Bible, patuloy pa rin sila sa paggawa ng kasamaan. Na imbis na magalit sila or lumayo sila sa kasamaan, sabi, natutuwa pa sila na ginagawa ito ng iba. Amen? Balik po tayo doon sa pinakabandang gitna. Sabi ho doon, di ba? Babae, sa kapwa babae. Lalaki, sa kapwa lalaki. Nung time ho, di ba? Kapag may ganun ho tayong mga anak, di ba? Nung unang kapanahonan, di ba? Ayaw ho. Kumbaga, hindi ho lantad. Kumbaga, galit yung magulang kapag ganun yung anak nila. Pero sa kapanahunan po natin ngayon, proud pa. Hindi naman sakit sa ulo nakakatulong pa nga siya kasi yung siya kasi yung source of income Kaya okay lang. 'Di ba? Ganun ho yung nangyari, mga kapatid. Na imbis na magalit tayo sa maling mga gawain, sabi, natutuwa pa ho tayo na ginagawa nila yon. Di ba? Pinapabayaan lang ho natin. Tanggap pa ho ngayon, di ba? Ganun ho kasama na ang mundo ngayon, mga kapatid. Na kahit yung mga maling bagay, maling gawain is tanggap na ho ng tao. Ang akala ho nila is tama. Ganun ho, kamakasalanan ng mundo. Kaya sabi, grabe ho talaga yung galit at puot ng Diyos. Hindi ho natin alam kung kailan, anong oras, panahon. Pero sabi, maghanda ho tayo. Kasi ho, ibubuhos niya ho ang galit sa mga taong hindi sumunod, hindi nagtiwala, hindi siya kinilala, hindi siya pinapurihan. Sabi ho, lahat ho tayo mararanasan yon. Pero dahil tayo ho ay nasa Diyos na, sabi ho, makakaasa ho tayo na may kaligtasan. Amen? Yun ho yung advantage natin dun sa mga taong hindi nakakilala. Bagamat mararanasan ho natin, kahirapan, kapighatian, pero nagbitaw naman ho ng salita yung Diyos na siyang maaasahan po natin na may kaligtasan ho tayo. Safe ho tayo sa Kanya. Amen? Kaya sabi, hindi ho tayo dapat mangamba, matakot sa darating na yun. Sabi, ang dapat matakot ho is yung mga taong hindi sumusunod, hindi kumikilala sa Diyos. Amen? Tuloy ho natin sa Roma 2, verse 1. Yan, sabi po dyan. Ngayon masasabi mong dapat lang hatulan ang mga taong ito dahil sa kanilang kasamaan. Dapat po ba, mga kapatid? Dapat lang ho ba silang hatulan? Yes po. Pero maging ikaw na humahatol ay walang maidadahilan sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na iyon. Church, tignan niyo po.
Kung kanina ho, sa Roma 1 verse 18, nakatutok ho dun sa mga taong gumagawa ng kasamaan, kasalanan, or hindi kumikilala sa Diyos. Pero pagdating ho dito sa Roma 2, biglang nabaling ho sa mga tagapakinig or bumabasa ng kasulatang ito. Ginawa ho yun ni Apostol Paul para hindi ho nating isipin or magmalaki ho tayo sa ating mga sarili na hindi natin ginagawa yon. Ginawa niya ho yun para ho malaman ho natin na maging tayo ho is makasalanan din ho. Maging tayo ho is parehas lang din ho nila. Kinahabagan, kinaawaan lang din ho tayo ng Diyos. Amen? Sabi ho, pero maging ikaw na humahatol ay walang maidadahilan, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ginagawa mo rin ang mga bagay na iyon. Alam nating makatarungan ang hatol ng Diyos sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Pero sino ka para humatol sa iba? Ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon. Amen? Kasi ho, kung titignan nyo ho, nung kapanahunan po, dati ha, ano hong pag-uugali yung meron ho sila, yung mga tao ho dati. Babasa ho tayo ng Bible, maaano ho natin yun mapapansin din ho natin yung kung ano ho yung mga pag-uugali ng mga tao nun. Ano ho yung ugali nila dati na, di ba ho, kung naaalala nyo ho, may mga story po sa Bible na may isang taong makasalanan. Sino ho nakakaalala ho nung story sa Bible na may isang babae na makasalanan? Di ba? Lumapit siya kay Jesus. Pero, ano hong ginawa ng mga Pariseo? Mga Pharisees? Sabi makasalanan yan. Dapat siyang batuhin. Di ba? Sulsul ho eh. Nagbigay ho ng mga bato. Di ba? So, ang tendency ho, maging yung mga taong nakakakita lang, nakakanood, sabi, pati ho sila nadamay ho. Ganun ho sila. Hindi nila nakikita yung sarili nila. Nakatingin, nakatuon lang yung mata nila dun sa taong ayaw nila, sa taong makasalanan. Sabi, kaya ginawa ho ni Apostol Paul yun eh. Na yung, kung kanina ho is nakatuon dun sa mga taong gumagawa ng kasalanan, sabi, binaling niya sa mga taong nakikinig at mga nagbabasa ng salitang ito. Kasi ho, reminder ho yun mga kapatid, na kung sila is mga makasalanan, sabi tayo rin ho. Kaya nga sabi ho, we are all for short for the glory of God. Lahat ho tayo is nagkasala. Araw-araw ho tayo nagkakasala. Kaya nga sabi, sino ka para humusga? Ikaw rin na gumagawa ng mga iyon. Ba? Sabi, yes, nagkakasala ho sila, pero sabi, hindi ho dapat yung ating mga mata is nakatuon sa kanila. No. Tignan ho natin yung sarili natin. Tignan natin kung ayos na ba tayo sa ating Panginoong Jesus. Tignan natin kung yung pamumuhay ba natin is naaayon na sa kanyang kalooban. Yun ho yung purpose nun mga kapatid. Na hindi ho natin kailangan silang husgahan. Dahil lahat ho tayo is makasalanan, nagkakasala. I-focus ho natin yung sa ating mga sarili sa atin ho na magkaroon ho tayo ng maayos na pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Sabi ho sa verse 2, alam nating makatarungan ang hatol ng Diyos sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon? Ang akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos? Dahil alam mong siya'y mabuti, matyaga at mapagtimpi. Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binigyan ka niya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Amen, pare-parehas ho tayo mga kapatid na binigyan ng chance ng Panginoon upang magsisi sa ating mga kasalanan. Pero tayo na rin ho yung pipili, gaya ho ng sabi ni Pastora kanina, na hindi ho natin sila pwedeng pilitin. Diba? Meron ho silang free will. Kung ano ho yung gusto nilang gawin,
is magagawa ho nila. Hindi ho natin sila pwedeng pilitin na pasunurin sa kung ano lang yung gusto rin natin. Sabi pare-parehas ho tayong binigyan ng pagkakataon ng Diyos para magsisi. At wag ho natin sayangin yung mga kapatid, yung pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? Sabi ho dito sa verse 5, pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mong magsisi, yan, pinapabigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihahayag niya ang kanyang puot at makatarungang paghatol. So yung sa mga taong ayaw talaga magsisi, diba? Patuloy pa rin sa paggawa ng masama, patuloy pa rin sa paglakad sa maling daan, sabi pinapabigat mo lang lalo yung parusa mo sa pagdating ng kanyang paghahatol. Saan ba ako? Sabi sa verse 6, sapagkat ibibigay ng Diyos sa bawat isa ang nararapat ayon sa kanyang mga gawa. Amen. Verse 7, binibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, na ang hangad ay makamtan ang karangalang papuri mula sa Diyos at buhay na walang kamatayan. Yun ho yung mithiin natin mga kapatid, na makamtan ho natin yung buhay, diba? Na walang hanggan, yung papuri mula sa Diyos. Huwag natin tignan yung tao, huwag natin asamin yung papuri ng tao. Sabi, lilipas din yan. Ha? Pero yung papuri ng Diyos, yun ho, yung pinakamasarap. Diba? Kapag dumating yung time, diba? Nakasama niya na tayo. Anak, ang galing mo. Diba? Ginawa mo yung tama at nararapat. Yun yung masarap sa puso. Diba? Na nagmula sa Diyos yung papuri. Sabi, hindi natin kailangan ng papuri ng tao. Tao lang din ho yun. Ang kailangan ho natin yung papuri mula sa Diyos. Amen? Eh sabi nga ho, mga kapatid, kilala ho ba natin ang Diyos? Yes, kilala ho natin. Pero dapat mas kilala ho tayo ng Diyos. Amen? Kilala ho tayo ng Diyos hindi sa mga maling gawain, hindi sa mga masamang pamumuhay. Dapat kilala ho tayo ng Diyos na sumunod, di ba, lumakad sa kanyang katotohanan. Dapat sa ganung paraan ho tayo makilala ng ating Panginoon. Para sabi, makamtan ho natin alin? Ano sabi dito? Buhay na walang hanggan. Amen? So darating na ho yun tayo, mga kapatid. Hindi na ho magtatagal. Ang pagbabalik ho ng ating Panginoong Jesucristo ay nalalapit na. Now, ano hong dapat natin gawin? Sabi, all out na natin kay Lord. Diba? Suko na natin lahat kay Lord. Kasi ho, ayaw nating madatnan tayo, di ba? Sabi ho kanina, ibubuhos ang kanyang galit puot sa mga taong ayaw sumunod. Masakit ho yun. Ayaw ho nating maranasan yun, mga kapatid. Ang sabi ho sa verse 7, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ng mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, na ang hangad ay makamtan ang karangalang papuri mula sa Diyos at buhay na walang kamatayan. Sa iba naman, na walang iniisip kundi ang sarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kasamaan, ibubuhos sa kanila ng Diyos ang kanyang matinding galit. So, hindi lang ho basta warning ho to mga kapatid, mangyayari ho talaga ito. Kaya sabi dapat ayusin na ho natin yung ating pamumuhay. Ba? Lumakad ho tayo sa katuwiran ng Diyos. Sabi, lahat ng taong gumagawa ng masama ay parurusahan ng Diyos. Ang mga Hudyo muna bago ang mga hindi Hudyo. Ngunit bibigyan ng Diyos ng papuri, karangalan at kapayapaan ang lahat ng gumagawa ng kabutihan. Una, ang mga Hudyo
bago ang mga hindi Hudyo, sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Amen? Sabi ho, pantay-pantay ho tayo. Kaya nga sabi ho, kung kanina ho is nakikita natin, yung paligid na punong-puno ng kasamaan, sabi, huwag natin ibaling yung ating kaisipan, puso, mata sa kanila, kundi ibaling natin ang ating buhay, puso't isipan sa ating Diyos. Kasi ho, maging tayo rin ho is makasalanan. Araw-araw ho tayo nagkakasala. Sabi, ipagsusulit natin yon individually sa harapan ng Diyos. Kaya sabi, hanggat may oras pa, hanggat may time pa, hanggat binibigyan ka pa ng lakas ng Lord, sabi, gawin mo na yung nararapat. Gawin mo na yung tama. Amen? Now, may naintindihan po ba tayo, church, mga kapatid, na hindi ho dapat nakatuon ang ating mga buhay sa nakapaligid ho sa atin, sa mga nangyayari ho sa mundong ito. Ituon ho natin ang ating mga puso't isipan buhay sa ating Panginoon. For the last po, punta ho tayo sa Hebrew 10, kuya. Preaching ho ni Pastora nung nakaraan. Sino ho mga nakinig? Ano ho sabi? Sa Hebrew 10. Hebrew 10 verse, dun sa ano kuya? Huwag niyong kalimutan ang mga pagtitipon. Ayan. Sabi po dyan, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin, gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Church, bakit ho sinabi na huwag nating kalilimutan ang mga pagtitipon? Kasi ho, yan ho yung magbibigay ng kalakasan, magbibigay ng kontrol sa atin, sa bawat isa. Para ho, hindi ho tayo matulad dun sa mga taong pinabayaan na ng Diyos. Kasi ho, kung tayo ho is palaging liliban sa mga pagtitipon or hindi a-attend, sabi, manghihina ho tayo. At kapag nanghina po tayo, ang tendency po nun is tayo ho is babalik sa masamang pamumuhay or tatalikod ulit sa ating pananampalataya. Kaya sabi, huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon. Lagi ho tayong present palagi mga kapatid. Kasi ho, narito na ho tayo sa mga huling kapanahunan. Kung ang Diyos po is gumagawa, ang kaaway din ho ay gumagawa. Na gagawa siya ng paraan para ho tayo ay ma-deceive, mahila niya, mapabalik dun sa maling pamumuhay. Kaya nga sabi, napakahalaga ho ng mga pagtitipon. Sabi, gathering of the saints, mga pinabanal. Amen? Na ang purpose po nun is palakasin ang bawat isa sa atin. Nang sa ganon, pag dumating ho yung time, di ba? Na dumaan man yung bagyo, paghihirap, pasakit, pasanin sa ating buhay, sabi, hindi ho tayo agad-agad mabubunot doon sa ating kinakatayuan. Kundi mananatili tayong nakatayo, tapat. Diba? Ang sabi nung Bible, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen? So yun ho mga kapatid, panatilihin ho natin na maka-attend, makasama ho sa mga pagtitipon. Di ba? Palakasin ho natin ang ating mga kapwa. Sabi, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Kasi kung mag-isa ho lamang tayo is panghihinaan ho talaga tayo ng loob. Kaya napakahalaga ho nun. Lalo na ngayong nalalapit na ang uling mga araw. So yun lamang ho mga kapatid. Sana po ay may naintindihan, may naunawaan. Then, sa ating pong pagtatapos, sa ating pong paghiwa-hiwalay is sana ho, basahin nyo po ulit kung ano ho yung itinapik ho natin or i-share natin dito sa pulpit, basahin din ulit natin. Kasi wag ho tayong masanay na napakinggan lang natin is okay na. Kasi baka mamaya mali na yung sinasabi ng tao sa harapan, amen ka lang ng amen, oo ka lang ng oo, sang-ayon ka lang ng sang-ayon, di ba? Damay-damay ho tayo. Pero sabi nga, again, hindi naman ho natin
kayo dadalahin sa kapahamakan, kundi ang binibigay ho natin dito is yung salita ho ng Diyos or yung kaligtasan lang ho na nagmumula sa Diyos. Kaya yun lamang ho mga kapatid, sana ho is may naintindihan, may naunawaan sa ating paghiwa-hiwalay, muli nating balikan ang ating mga nabasa kanina. Amen? Pagbulay-bulayin ho natin ang salita ng Diyos. Maraming salamat po.